Nagkaroon po tayo ng anti-US BBM proxy war caravan nung nakaraang taon. 100 pong mga kasama po natin sumakay po sa mga spito, 8 mga sasakyan at isang malaking bus. At sila ay lumakbay mula Maynila. Dala-dala po ang slogans po natin laban sa gera, laban sa military bases na yan. Dumaan ng Bulacan, dumaan ng Nueva Ecija sa puntod po ni General Antonio Luna. Dumaan po ng Isabela sa simbahan na kung saan tinatag ang Aglipayan Church na independent church po ng Pilipinas hanggang umabot po doon sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. Bilang pakita po ng ating protesta at pagkakaisa sa gobernador ng Cagayan Province na anti-US bases din po siya. Ito naman yung susunod na slide po ay yung pagbisita po ng ating caravan doon sa puntod ni monumento ni General Antonio Luna sa Nueva Ecija. Dahil po, anong kahulugan po ng pagbisita doon kay General Antonio Luna? Ang kahulugan po niya na yung anti-American war na nilunsad ng katipunan po laman sa Amerikano noon. Nakakalimutan po yan. Hindi po kaibigan ng Amerika ng Pilipinas. Kaya po tayo nakukulelat sa top 5 countries ng ASEAN ngayon dahil sa pagpipigil ng kaunlaran ng Pilipinas na ginagawa ng Amerikano. Pero kung titingnan natin mga survey, sabi ng 75% ng populasyon, America is our friend. Ganyan po ang ganyang kalaki po ang panloloko ng malalaking media sa atin dahil sila ang may control ng malalaking media. Pati mga paaralan natin dahil ang mga politiko po natin, karamihan po na mga naging presidente ay pro-American, American, tuta ng mga Amerikano. Pati ang ating education system po, yun ang pinapasok, sinusuksok sa utak ng mga kabataan po natin na kaibigan ng Amerika. Hindi po kaibigan ng Amerika. Kaya po tayo naglunsad po nitong kilusan natin laban sa gera ng Amerikano na gustong gawin ng Amerikano. Eh dahil nga sa dagdag na US bases na hinihingi ng Amerikano at ibinigay naman ni Presidente Bongbong Marcos. Isang katrayduran sa mga sinabi niya itong nakaraang 20 taon po sa mga talumpati niya, sa mga posisyon niya sa Senado nung siya'y senador. Siya'y tutol sa mga American bases, siya'y tutol dyan sa Mutual Defense Treaty. Tapos biglang bumaliktad siya nung nakaraang taon at pumayag po sa karagdagang US military bases. Ito po ngayon ang inabot nitong dagdag na US military bases. Ito po, importante, tandaan po ninyo, nagpasok ang mga Amerikano ng Typhoon missile system, Typhoon missile launchers. Mula dyan sa tinatawag na Typhoon missile launchers, nakikita nyo yung special carrier po ng Typhoon missile launchers. Yan ang pwedeng mag-launch, magpalipad po ng sari-saring klaseng mga missiles mula sa Pilipinas, saan po nakaasinta po yan. Siyempre, ang tingin ng China, sa kanila nakaasinta. Siyempre, ang tingin ng Russia, sa kanila nakaasinta. Saan sila gaganti? Hindi sa Amerika lang. Unang gagantihan nila yung mga base militar ng Amerikano dito. Kaya ubos kaagad tayo bago ang Amerika. Pero pumapayag si Bongbong Marcos na ilagay po rito. Alam ba ninyo yung peligro niyan? Karamihan sa inyo, hindi siguro alam ang kalaliman ng problemang ito. Kasi hindi po kayo ini-inform ng malalaking media. Kaya po tayo nandito. Kaya kami umaasa sa inyo na makwento po ninyo ito. Pasensya na po kung babanggitin ko yung mga popular na pinakikinggan ng marami sa inyo. GMA7, manluloko po yan pagdating sa mga issue na ito. ABS-CBN, manluloko po yan pagdating sa mga issue na ito. Nandiyan ba sila? Halika, sa harap kayo para mag-debate tayo sa mga ginagawa ninyong panloloko sa sambayanan. Hindi sa gusto po, hindi po sa gusto ng mga kawani
Hindi po sa gusto ng mga kawani ng mga news agencies na yan. Yung kanilang may control, yung mga may-ari po nila. Si Manny Pangilinan po, kasabot po ng Amerikano yan sa pagkontrol ng malalaking negosyo sa Pilipinas. Papaliwanag ko, ang isang negosyo po na niloloko araw-araw, buwan-buwan, ilang dekada na po ang Pilipino. Kuryente, Meralco, si Manny Pangilinan ang may-ari po niyan, sa ngalan lang po. Kasi ang may control po niyan, Salim Group, International Finance Group na konektado sa Amerikano po. So, very complicated ang sitwasyon ng Pilipinas na isang magagaling, isang bansa na napakaraming magagaling na ini-employo po sa buong mundo pero hindi mapaunlad ng sariling bansa kasi kontrolado tayo ng mga manluloko. So, tandaan po ninyo yan. Yung Typhoon missiles na yan pong launchers na yan, ang napakalaking peligro po sa bayan natin. Kaya po tayo nandito. Napa-amin natin ang gobyerno ni Bongbong Marcos na pumayag sila dyan at napilitan silang tanggapin ang ating pilit sa kanila na tanggalin yan. At sinabi na tatanggalin. Ang problema, pahele-hele, bago-bago ang sinasabi. But before that, ito po ang reaksyon ni President Putin ng Russia. Next slide, please. Philippines warned. U.S. satellite-like status puts it under Putin's nuclear crosshair. Anong crosshair? Alam ba ninyo kung anong crosshair? Pag kayo'y sumisili po sa bullseye targeting lens, may cross po doon. At yung nasa sentro po, yun ang target. Yun ang ibig sabihin ng crosshair. Dalawang guhit na nakakakross. At isisentro mo yung target sa gitna. Ang presidente ng Russia po ay nagsalita na. Dahil po dyan sa mga Typhoon missiles na yan, missile launchers na yan, ang Pilipinas po ay nalalagay sa crosshair. Yan po ang ebidensya natin na tayo ay nilalagay sa peligro nitong mga ginagawa ng Bongbong Marcos administration, kasabot po ang Amerika. Napilitan sila dahil sa sigasig ng ating mga tumututol at lumalaban diyan na sabihin na hindi, tatanggalin ng mga Amerikano yan matapos ng balikatan military exercise. Pero yung huling balita naman sa Armed Forces of the Philippines, baka madidelay ang pagtanggal, paglipat, pag-alis nitong Typhoon missile launchers. At meron namang anunsyo na baka pwedeng ibalik naman pagkaalis and so on and so forth. Kaya po hindi pwede tayong bumitaw po sa ating pagbabantay, sa ating sigasig na labanan po, tutulan po itong mga ginagawang mga paghahanda para sa gera ng Amerikano.